paano ba mag-withdraw ng dividend natin sa ating Polbull, and ipapakita ko sa inyo kung paano naman natin itatransfer yung ating Polygon sa ating Gcrypto para ma-convert naman natin into cash. So ngayon punta tayo sa ating Trust Wallet. Okay? Ayan. Punta tayo sa ating Trust Wallet and then enter lang natin ang ating passcode. And pagkatapos ay punta tayo sa ating Polbull account. So, ayan. Since this is already open, as you can see, ito yung aking main account sa Polbull. So, meron akong 3 invites and tingnan natin, meron na ako ditong 17 na dividends, 17 Polygon dividends. So, atin muna siyang i-withdraw. This is only for educational purposes. Hindi ko pa sana to i-withdraw pero gusto ko lamang ipakita sa inyo kung paano mag-transfer ng Polygon token natin to Gcrypto and then convert natin into cash. Paglaruan lang natin itong ating Trust Wallet at yung ating Gcrypto. Okay, so withdraw na muna natin. Ayan, loading. Approve. Passcode again. So, ayan, withdrawing dividends are being processed by the blockchain and will be in your wallet shortly. So, punta na tayo sa ating wallet. Tingnan natin kung andito na. So, ayan, nadagdag na siya. Okay, so naging 21 na siya. Ngayon, gusto natin na itong ating 21 Polygon ay matransfer sa ating Gcrypto para ma-convert naman natin into cash. So, punta muna tayo sa ating Gcrypto, which is sa ating Gcash. So, atin lang tong i-minimize. Punta tayo sa Gcash natin. Ito. Okay. Ayan. Atin muna itong. Okay. Log out natin. Enter PIN. Then, pupunta tayo ngayon sa ating Gcrypto. Kailangan yung Gcrypto ninyo ay verified. So, view all services para makita natin dito sa iba. Ito ang Gcrypto natin. And then, check natin ha. Ayan. Wait lang. Almost there. So, as you can see, 0-0 yung ating balance dito. So, kailangan, ang gagawin natin dito sa ating Gcrypto ay para ma-transfer natin yung Polygon na nando sa ating Trust Wallet dito sa Gcrypto, kailangan ay kunin natin ang wallet address ng Polygon. So, here, andito yung mga crypto. Hanapin natin yung see all natin siya para hanapin natin ang Polygon. Polygon. Nasaan ka? Okay, eto siya. Ngayon, eto na siya. Ang atin ngayong i-click ay yung receive since tayo ay magre-receive. Pag send, tayo ay magse-send. So, since tayo ay magre-receive, ang i-click natin ay itong receive wallet natin. So, receive Pol. Eto, copy natin yung wallet address. Ayan, address successfully copied. And then, back to Trust Wallet tayo. Ayan. Enter natin uli ang ating passcode. And then, okay. So, atin muna siyang i-home. So, nandito tayo sa home and i-click uli natin itong ating Polygon. So, ito yung ating Polygon na isa-send sa ating Gcrypto. Pag tayo ay magsa-send, ang i-click natin ay itong send. Siyempre. Tapos, address or domain name. Dito natin ipe-paste yung wallet address na kinapi natin sa Gcrypto. Okay? Paste. So, ayan na siya. Ayan. Check natin kung tama. Yung unang letters niya ay OXB. Tapos yung huli naman ay 67. Check natin dito sa Gcash. So, OXBA tapos 67. Okay. So, dapat ito double check.
Okay, lagay uli natin ang ating passcode. Need lang natin i-double check kasi baka minsan ba sa pag-copy, pag-paste ay meron kayong na omit na one letter o one number, ay di wrong na yon. So, ang i-enter natin na amount is 21. Ayan. Okay. I-click natin check and then next. Next. Ayan. Confirm. Enter passcode again. Okay. Transfer. Transaction details. Okay. Click nga natin. Okay. So, pending pa siya. Ngayon, puntahan natin yung ating Gcash o itong ating Gcrypto kung mag-a-appear na dito. Back lang natin. Punta tayo sa homepage ulit ng ating Gcrypto. Wait lang natin. Wala pa siya. Hindi pa natin nare-receive kasi kung marireceive natin ay dito yun, makikita natin dito yung portfolio value. So since wala pa siya, tingnan natin dun sa ating Trust Wallet 338877. Tingnan natin. So still pending, pending pa rin siya. So hintayin lang natin. Balik lang ulit tayo. Ating i-refresh ang ating Gcrypto. Ayan. Balik ulit tayo. So ipakita ko sa inyo, aking Gcash ay walang laman. Yan. 1 peso lang and 69 centavos. Check na natin ulit. Baka naman na-receive na. So ganito lang kadali, guys. So kung paano mag-transfer sa Gcrypto ng Polygon na tokens natin and then i-convert naman natin sa cash. So medyo natatagalan lang ang pagdating. Ayan, dumating na siya. So yung 21 polygons ay sa peso siya ay 419. So ngayon, ang gagawin naman natin para ito ay ma-convert into cash, kasi ito hindi pa siya cash. Polygon token pa siya. Para ma-convert naman siya sa cash, atin siyang ise-sell. So ngayon, punta ulit tayo, hanapin natin ulit yung ating Polygon. Kasi isa-sell natin siya para ma-convert na siya into cash. Right? Okay, ayan. So ngayon, ang ating gagawin ay isa-sell natin. I-click lang natin itong sell. Ayan. So, enter natin yung ating Polygon 21. And then getting quote. Ayan, sell poll. Click natin itong sell poll. Ayan. Okay, sell order successful. Back to Gcrypto tayo. Tingnan natin. So ayan. Ngayon, 0 na siya dito. Ibig sabihin, eto na siya. Na-convert na siya into cash. Atin naman siya ngayong i-withdraw para mapunta siya sa ating Gcash. So, click withdraw. Ayan. So, isulat lang natin dito yung 419.37. Ilahat na natin yan. Ayan. Amount, 419.37. Convenience fee, 0. Ayan. Continue. Click continue lang tayo. Loading pa siya. Ayan. So, get natin yung authentication code sa ating email. Punta muna tayo sa email natin. Nasaan ba yung aking email dito? Okay. Punta tayo sa ating Gmail. Okay. Okay, atin lang i-refresh. Ayan. Kunin natin yung authentication code. Ito siya. I-copy lang natin. Copy. Punta na ulit tayo sa ating Gcash.
I-paste natin dito. Ayan. And then, submit code. Ayan, success. You have transferred funds to your GCash wallet. So, back to GCrypto tayo. Ayan, 0-0 na siya. Itong portfolio value natin. Ibig sabihin, wala yung Polygon na transfer na natin into cash. And then, nag-0-0 na din dito sa trading wallet natin. Ibig sabihin, ando na siya sa ating GCash. So, ating i-check. I-back lang natin. Ayan. So, andito na siya. 421. So, ganun lang kasimple, kadali, step by step ang kung paano mag-transfer ng Polygon sa ating GCrypto, and then at the same time, paano natin siya iti-trade ba para ma-convert natin siya into peso. So, para nga lang mapalitan siya into peso, kailangan natin siyang i-sell. So, I hope you learn something from me, and ganun lang po kadali. So, ngayon, habaan na natin tong video natin. So, ginawa na natin Ngayon, ang gawin naman natin ay paano naman ngayon bumili ng Polygon para ma-send naman natin pabalik doon sa Trust Wallet natin. So, ganito lang din yon. Punta naman tayo ngayon sa ating GCrypto. So, ibalik lang natin yung 21 Polygon na aking kinuha dito, okay? Aking dinala dito para lang maipakita sa inyo paano naman yung pagbili ng Polygon at ma-send siya dun sa ating Trust Wallet para kung mag-upgrade tayo sa ating Polbull account, right? So, ngayon, pindutin natin tong GCrypto. So, ang pera natin ay 421, right? So, bibili tayo ngayon ng Pol. So, pagbili naman ng Pol, ng Polygon token, ay punta tayo I think kailangan natin na mag-top up. Enter amount. So, mag-enter tayo dito ng 421. Okay. Continue. Ayan, 421. Pay to 421. Ayan. Payment natin, done. So, ganun yun. Kailangan nating, unable to cash in right now. Please try again later. Okay, wait lang. Unable daw. Unable. Bakit kaya? Nandun na. Wala nang natira eh. Wait lang. Punta uli tayo. View all services. Punta tayo dito. GCrypto natin. Almost there. Ayan. So, andito na siya sa ating trading wallet. Sorry. Nandito na siya. As you can see, meron tayong 421. Okay. Ngayon, punta naman tayo sa Pol. Ganun lang din. Bibili naman tayo ngayon. Bibili tayo ng Pol. Ito siya. Ayan. So, ang gagawin natin ay magbabay tayo ng Pol. Enter natin yung amount, 421. So, sa 421 pesos natin, ang mabibili natin, ang marireceive natin na Pol is 20. Kasi nagkaroon siya ng mga gas fee. Yan. So, okay. You are about to receive. You are about to convert. Okay, will buy. Okay. Getting code. Okay. Buy Pol.
So, ganun lang yun kadali. I hope na susundan ninyo itong aking tutorial. So, ayan. Buy order successful. Back to crypto. To G-Crypto. So, ngayon, meron na tayong Polygon dito. Kasi ayan na siya. Wait lang. Hanapin natin yung ating poll. I-view. I-see all natin siya. Yung ating poll. Ito. Ayan. Ngayon, itong ating ayan, ito yung ating Polygon token. Meron tayong 20. So, ngayon, atin siyang isi-send. Ngayon, bago natin i-click itong send, punta muna tayo sa Trust Wallet natin kasi kailangan natin kunin yung wallet address dito to receive. Okay. So, nabawasan ng 1 poll. Yun ay napunta sa gas fee talaga. So, click lang natin itong poll and then click natin itong receive para makopy natin yung wallet address at ipipaste natin ngayon dito sa ating G-Crypto. So, ngayon nandito na tayo sa G-Crypto, i-click naman natin ang send. Okay, enter natin yung poll amount. Pero bago yun, i-paste ko muna itong wallet address. Baka kasi mawala pa. Ayan. So, dito sa poll, ang ilagay natin ay i-max natin. Ayan. Okay. Please review to ensure that the details are correct before you proceed. So, okay na to. I understand. Then, send poll. Okay. Verification code na naman. Punta na naman tayo sa ating Gmail. I-back natin to. Wait lang. Refresh natin. Ayan. So, verification code. Ito na naman siya. So, i-copy lang natin. And then, okay. I-paste natin dito. Ayan, submit code. Ayan, we are processing your send request. Okay, back to G-Crypto tayo. Tingnan natin. So, ayan, 0-0 na siya. Ibig sabihin na transfer na. So, tingnan naman natin ngayon yung ating Trust Wallet kung nandun na. Okay. Passcode again. Okay. So, guys, okay. Yan yung ito yung ating poll. So, ibig sabihin, ito, hindi pa pumapasok yung ating binili. So, ngayon, i-refresh natin. Refresh natin. Tapos, balik lang tayo dito. Click natin tong poll. Ayan. Kita nyo? So, bumalik na siya. Naging 20 polygon na uli. So, in all, nagastusan tayo ng 1 poll sa pag-process natin ng transfer ba, punta sa G-Crypto, then balik agad sa balik din sa Trust Wallet. So, nagastusan tayo ng nasa 1 poll. Yun yung gas fee. So, ayan. Guys. I hope na kahit paano malinaw yung tutorial ko at naintindihan nyo. So, ganun lang kasimple. So, if you have any question, just message me and i-guide ko kayo. Maraming salamat. Bye.